Siya ang pinakasikat na pangit sa buong mundo at malapit na natin siyang mapanood. The Very Beautiful Betty La Fea. Pero kung mapapa-I Love Betty raw tayo, meet ang magiging kontrabida sa buhay nila. Si Daniela to be played by Miss Rufa Gutierrez. Sa first taping day pa lang daw, maghahasik ng pagkakontrabida si Daniela. Well, ang scene ko today, napaka-exciting kasi ayoko may makasabay sa elevator. So kailangan, wala akong kasabay sa elevator. Tapos si Betty naman, nandun siya and feeling niya, wala naman tao sa elevator, so ba't hindi siya pwedeng sumakay? And sinabi ng aking assistant na si Meryl Soriano na go, alis ka dyan. Ayaw ni Miss Daniela na may kasabay sa elevator. But Rufa promises na hindi naman daw natin siya mahigate sa kanyang bagong role. Dito, it's more of like, I'm a fashion editor, editor-in-chief ako, I want to be the president of the company. So, very sleek and very cold ang role ko. So, scheming ako and ambitious. I think lalo nila ako mamahalin kasi gusto nilang maging Daniela. Pati mga bading gusto maging Daniela. So, magiging household name na si Daniela? Actually, ang maganda dito sa Betty La Fea, ako lang ang maganda. But Rufa says Daniela is very much her opposite in real life. At ang evidence, ang treat na inihanda niya for her co-actors and staff. First day, so nagpakain kami ng merienda kasi gano'n naman usually kami ni Mommy eh. Na since first day, pabuenas, magpakain naman kami sa mga fellow artists namin, at saka sa staff, sa crew, sa ibang mga extras. At tuwang-tuwa naman sila sa aming pansit, siopaw at siomai. Pero walang may gustong sumabay sa akin sa dressing room. Ako lang mag-isa. Bakit kaya? Super excited din ako for I Love Betty La Fea, and like you, sobrang curious din ako, sino kaya magiging leading man ni Bea na si Armando? May mga guests pa kayo? Anyway, a lot is happening in the TV scene, but a lot is also happening in the movie scene. Watch this. After the numerous awards na naiuwi nito sa nagdaang season, the Cinema One Originals entry na Confessional nag-emerge na victorious sa pagkapanalo nito as Best Film in the first feature section of the 10th Oceans Festival of Asian and Arab Cinema, held last July 19th at New Delhi, India. Kaya naman during its press conference last Thursday, Confessional's directors and artists couldn't be any happier sa unexpected nilang tagumpay. Hindi namin in-expect na magugustuhan ng mga people from other countries yung kwento. And nung nalaman namin na sobrang nakaka-relate pala sila and gusto nila yung treatment na light pero seryoso yung subject matter. So, yun, nabigla ako na nanalo siya. Talagang surprised and very excited for the win. Again, as Gerald said, it was unexpected. This is our second time na manalo of the same awards sa same festival. So, masayang pakiramdam ko. Share the triumph and relive the story. Confessional will have its special one-week theatrical run starting August 13 at the Indie Cine sa Robinson's Galleria. Successful from their first movie shoot abroad sina Casey Concepcion and Richard Gutierrez. And they have nothing but happy memories sa naging 10-day shoot nila sa Santorini Island in Greece. Ito, umitim kami ng bonggang-bongga. Sunog ang balat. It was nice. It was a fantasy island din. Kaya, maganda yung naging experience namin doon. Fantasy island siya. Pag nandun ka, sobrang ibang mundo talaga yung makikita mo doon. Na ako in awe ako the whole time. Parang gusto ko lang tingnan kung ano pang meron pwedeng makita doon. Kahit gumagawa kami ng eksena, parang hindi ako makapaniwalang nandun kami sa ibang bansa. Pero di lang naman raw all work. Richard and Casey also had some time para makapaglibot and makapag-enjoy. Ganda. Isang araw nag-speedboat kami all around. Kasi, how do you explain? Parang series of islands siya. And kumuha kami ng speedboat, half a day, ikot-ikot lang kami doon. And ang ganda. Enjoy talaga namin yung lugar. Umikot-ikot kami sa buong island. Nag-rent kami ng mga ATVs, sa mga 4x4, tapos umikot kami sa island. So, na-enjoy namin yung first couple of days. One amazing journey, one romantic real-life love story. Dahil tila mas naging close pa yata sa isa't isa sina Richard and Casey. Masaya siyang kasama talaga. Adventure talaga, araw-araw yan. And masaya. Yun lang. Talagang sweet siya eh. Kaya maganda rin na yung alagang-alaga ka, ganon. And masaya. Yun lang talaga. No boring moment. Maganda yung share namin experience with each other.
and filming the movie together. It was just an amazing journey for us. We'd like to say happy birthday to our lovely Cinema One channel producer Jinky Soriano. Happy birthday. And speaking of parties, maraming dumating at nagkita sa birthday party ng The Buzz host na si Christopher Min. Panoorin natin. The presence of the bright stars in showbiz and politics was felt sa birthday celebration ng nag-iisang Nanay Christy ng showbiz. Kaya naman it was one star-studded event during Christopher Min's birthday party last Tuesday. Big names from showbiz and politics all gathered to give their best wishes for Nanay Christy. Ate Christy is very special to me. Matagal ko na siyang kakilala at isa sa pinagkakatiwalaan kong kaibigan. Special to, birthday ni Christy. Tuwing magkikita nga kami, she's very happy, jolly. Iba yung ano niya, ang samahan namin. Maraming salamat po sa lahat ng naituro niyo sa akin, lahat ng pataypay niyo sa akin. Maraming salamat sa suporta. At nandito lang po ako, maraming po nagmamahal sa inyo. Isa na po ako doon. Isang gabi ito ng pangungonsensya. Salamat. Happy birthday. At ang mas nagpa-espesyal ng gabing iyon, after their reconciliation last Sunday sa The Buzz, dumating ang pamilya Revilla to celebrate with her, and ang kanilang gift, let bygones be bygones. Ang sarap ng pakiramdam, hindi lang tinik na nabunot parang sibat, no? At saka mas naramdaman ko yung pagmamahal ni Nanay Christy ngayon. Oo, burado na yun. Kalimutan na natin yun. Kumbaga nagsisimula tayo ng panibago ngayon. Importante ngayon, masaya yung birthday niya. Kaya naman Nanay Christy had nothing but her sincerest gratitude sa lahat ng nakaalala at nakisaya sa kanyang birthday. Pero kasabay ng kanyang birthday celebration, naging laman rin ng mga usap-usapan ang mga naging celebrity encounters or non-encounters during the party. First, ang pagharap ng sinasabing magiging mahihigpit raw na magkakaribal for the vice presidency this coming 2010 elections. Senator Jinggoy Estrada, Senator Bong Revilla, and Batangas Governor Vilma Santos. Pero agad naman nilang itinanggi that they'll be each other's biggest rivals for the position. I'm willing to give way, basta the peace. Hindi, walang problema. 2010 pa yun. Basta gusto ni V, I will support her all the way. Ang focus ko is Batangas. Iyong sabihin sa akin ang Batangas. Pero kung ang naging attendance niya during the birthday party ang naging hudyat ng pagkakamati ni Bong and Nanay Christy, it seems hindi pa rin daw ito ang time para magkaharap si Senator Bong at dati niyang nakaalitan na si OMB Chairman Edu Manzano. Hindi rin naganap ang pagtatagpo ni Senator Bong, his wife Lani Mercado, and Gretchen Barreto, who were all caught in a big controversy last year. You know what? Kasi parating nagiging issue pag kami ni Bong, parang ayoko na yata ng issue. Gusto ko na magbagong buhay. Kunyari. Parang ayoko na yung tapos na yan. Tapos na yung Bong and Gretchen na yan. So over. 15 years over na kami. Pati ang anak ni Senator Bong na si Jolo Revilla di rin nakaligtas sa aming cameras at huling-huli ang pagkakasalubong nila ni Lovie Poe after rumors came out na napilitan raw silang maghiwalay dahil sa di tanggap ng ina ni Lovie ang kanilang relasyon. Actually, nagkasalubong kami dito sa loob and now nag-uusap kami, so wish. No, hindi kami sabay dumating. Paano kami magbe-break hindi naman kami? Siguro mas okay na yung ganito. I think it's okay na. Everything's just like this. Yung wala kaming naagabyado yung tao. So. Isang stellar encounter naman ang naganap sa pagkikita at pagkwekwentuhan ng Star for All Seasons Governor Vilma Santos and the megastar Sharon Cuneta. Pero ang ikinagulat ng lahat ang pagdating din ng ex-husband ni Mega na si Gabby Concepcion, who was very much open and game kung magkakasalubong man sila ng kanyang ex-wife. Ano dyan ba? Pupuntahan ka muna. Hiro lang. Kaya iikot-ikot ako baka magkasalubong kami. Wag na, baka maintriga pa. But sadly, hindi naganap ang dapat sana'y unang pagkikita ni Gabby at megastar in many years. At dahil lang naabutan na lang ni Gabby ay si Governor V na nakasama ni megastar earlier. A picture of a glowing mommy-to-be naman, si Jenlyn Mercado, who still attended the party kahit nakaschedule na siyang manganak in just a few weeks. And here she stated na all set na siya pagdating ng maging baby niya with or without help from Patrick and his family. Nasaan?
Uy, gusto ko yan. Gusto ko yan. Hindi ako nagpapalit ng number. Walang alok, so walang tatanggihan. Walang alok, kaya walang tatanggihan. Sana may alok, gusto ko talaga yun. Kung magiging okay na lahat. Kasi, I mean, okay as, kasi naman, diba, kahit friends, ganyan. Okay, diba, karapatan niya naman yun as a father. And, ayun, hanggang doon na lang siguro. Up next, our super exciting blind turn. And we'll answer the most intriguing questions that you sent. Dito lang yan when Cinema News Alert Weekend Edition returns.